Kaya marami hong natatrap, no, diyan sa ganyang klase ng pagpapautang. No? Actually, yun ho ang main na, main na rason eh. Kaya marami ho ang nababaon sa utang diyan sa damuhong online lending apps na yan. Diba? Yan tapal system na yan. Kaya nagkakaganyan yan eh. Di ho ba? Kasi wala na hong magawa. Napasok na nila. Di po ba? O so ngayon, natrap na sila dun sa ganong klaseng sistema. May nagtanong sa akin, "Good morning po, Boss Ray. Ako po, first time maharas. Puro text at pagbabanta ang ginagawa ng wala silang pinakitang details ng repayment fee at nagsunod-sunod po ang pag-disburse nila ng pera tapos po 1 week lang ang term na binigay nila. Ngayon po, puro pagbabanta at pananakot ginagawa sa akin. Natawagan na din po nila. Tawagan isa sa reference ko. Ipopost daw po nila ako sa FB. Saan ko po pwedeng i-report at sana po matulungan niyo po ako. Sa una po, nakikipag-usap ako sa kanila. Sabi ko, di ko inaasahan na ganyan ang repayment nyo dahil wala namang kayong pinakitang details. Nung nagsimula na silang magbanta, di ko na po sila nireplyan. Nung sinabi na nila na may pinapunta na silang mga tauhan sa lugar namin, sabi ko po, sige at aantayin ko kayo sa barangay tayo usap. Di naman po sila nagpunta. Dami po banta, yakapin ko na po pamilya ko. Daw po ulo at kukunin isa sa pamilya ko. Minura na din po ako ng agent ng alright, napakagandang katanungan po nito pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, ito ho yung sinasabi ko sa inyo kahapon na ipapaliwanag ko sa inyo ng detalye, no, yung the Truth in Lending Act. Kasi ho, importante ho ito na malaman po ninyo. Bakit? Kasi po, ito pong batas na to, no, is importante dahil dito po nakasalalay, no, yung inyong panghihiram sa isang lending, financing at bangko. Kaya ho batas yan eh. Okay? So ganito ho yan, no. Ayon ho kasi sa sa the Truth in Lending Act or yung RA 3765, no. Kailangan fully disclose po, no, lahat po. Ibig sabihin, pag sinabing lahat po ng detalye yan nung hinihiram po ninyo. Okay, hinihiram pa lang po ito ha, hindi nyo pa nahihiram. Iliwanagin ko sa inyo. Kasi ho, kaya ko sinabing hinihiram pa lang, para ho, maintindihan nyo muna, no, yung lahat ng detalye ng inyong hinihiram para po maintindihan ninyo kung paano nyo siya babayaran. Okay? Kasi ho, hindi naman po pwede na inapruban kayo, okay na sa inyo. Hindi nyo alam kung magkano amortization, hindi nyo alam kung magkano yung mga penalties. Dapat lahat ho yun fully disclosed. No, hindi ho po pwedeng mailiban sila ron. Okay? Kailangan ho, alam ninyo kung magkano yung interest. Okay? Yung mga fees, yan, importante ho yan. May mga service charge po ba? No? Tapos, may mga discount po ba na po pwedeng ibigay sila? No? Tapos, tsaka yung ibang mga charges na kailangan nyo pong malaman. Kagaya ho yan sa mga abusadong online lending apps, yung extension tsaka prolongation. Eh, hindi nyo naman naiintindihan yan eh. Diba? Dapat ipaintindi sa inyo yan. Na pag kayo nag-avail kayo ng extension, no, eh hindi mababawas dun sa principal. No, dapat pinaintindi sa inyo yun. Kasi tingnan nyo ha, bakit ho yan kailangan ninyong malaman? Kasi ang daming nalilito dyan eh. Di ba? No, akala kasi nung iba, no, pagka nagbayad, nagpartial, nababawas po sa sa utang. Hindi ho eh. Ganyan ho katuso yung mga bugok na online lending apps na yan. Diba? Talagang hindi ho nila sinasabi. Which is mali. No, kasi maliwanag ho sa batas na yan, no. Kaya nga ho yan, pakita niyo ho yan. Pag pumunta ho kayo sa bangko, sumukan niyo ho pumunta sa bangko.
Nakakwadro pa yan. Totoo po yan. Kasi nga ho, importante yung batas na yan. Diba? Hindi ho basta-basta yan. Which is, dinineglect po nitong mga abusadong online lending apps. Diba? Kasi isa yan sa pagdi-deceive nila eh. Diba? Pansinin nyo ho, pag kayo ho, binigyan nyo na ng access yung mga bugok na online lending apps na yan, yung mga abusado na yan. Lahat na access, binigay nyo na. Pangalan, ano nyo eh, nilalagay ninyo eh, tsaka yung cellphone number. Pag nalaman po nila na yung cellphone number nyo is connected sa e-wallet, ako po, padadala nakakakit kayo ng pera niyang mga yan. May mga ganun pong abusado ng online lending apps. Totoo po yan. Hindi pa kayo tapos sa pag-apply. May darating na kagad sa e-wallet niyo. Nakita nyo? Diba? So, nasan dun yung yung disclosure nung utang? Diba? Kasi kailangan yung malaman eh. Kasi po pwede nyo tanggihan yan pag hindi ho kayo sumang-ayon. For example, sinabihan kayo na ang interest rate let's say 20% per month. Ay natural, siyempre hindi kayo sasang-ayon kasi masyadong mataas. So po pwede nyo tanggihan. No? Yun ho ang nakalagay dyan sa The Truth in Lending Act. Hindi ho basta-bastang batas yan. Kasi yan, binibigyan ho ng pagkakataon, no, na malaman nung nangihiram yung kanya maging obligasyon. Ngayon, kung sa tingin niya, hindi niya kakayanin yung babayaran at natataasan siya sa interest at marami, nalaman niya, marami palang kakaltasin, po pwede ho niyang hindi tanggapin yun. No? Yun ho ang nakasaad sa The Truth in Lending Act. Kaya nga disclosure statement yan. Kailangan i-disclose mo lahat nung ikakarga o yung ilalagay po at ibabawas dun sa utang. Importante po na malaman yan. Okay? So sana po maintindihan. No? Kasi sa totoo lang po, medyo may katandaan na po kasi ito. O matagal na po itong batas na to. 1963. Okay, to be exact po, June 22, 1963. Kaya po yung mga penalties po nito, medyo mababa talaga. Kaya maraming mga abusadong online lending apps ang hindi gumagawa nito. Biruin nyo ho, ang fines niya, 1,000 up to 5,000 pesos. Sus Mario Josep. Pinag-uusapan, pagka may lending ho, pinag-uusapan dyan, milyunan. Tapos, pag mumultahin nyo lang ng 1,000 to 5,000, ano ba namang klase yan? Di ba? Kasi I think it's about time na maamyendahan po ito. Kasi nawawalan ho ng pangil eh. Di ba? Yes, meron siyang criminal may criminal liability. Kasi may kulong ho ito ng 6 months to 1 year. Di ba? Pagka ho napatunayan. Okay? Sige, nandun na ako. Sige, kumbaga, okay na yung pagpapakulong. Pero yung fines, biruin nyo, 1,000 pesos to 5,000. Diba? Talagang inineglect yan. Di ba? So, dapat, sige, sa tingin ko ho, dapat lang amyedahan na to kasi napakatanda na ho nitong batas na to eh. Di po ba? 1963. Matagal na ho talaga to. Diba? So, kaya ho siguro, yun ho yung perception ko or yun ho ang aking opinion na kaya siya nilalabag or ninineglect na gawin kasi nga mababa lang yung mga multa. O di ho ba? O tapos yung mga reprimand yan, yung mga sa first offense niya, i-reprimand lang yung yung gumawa. O di ka, yung mga board of directors po ba yun? O tama. O, ganun lang. Wala siyang talagang, kumbaga, walang matinding impact. Kaya, marami ang isinasawalang bahala itong batas na to. Which is napaka-importante po nito, sa totoo lang. Totoo yan. Ito lang best example ho dyan eh. Kayo o tayong mga magulang, di po ba? Pag ang anak po natin ay nanghingi ng pera, di po ba? Ano ang unang ginagawa natin? Di ba tinatanong natin saan gagamitin, ganyan? Ganun lang din ho. Dapat fully disclose sa atin kung saan gagamitin yung hinihinging pera ng anak natin.
Same thing po sa pagpapautang yan. Dapat alam nung nanghihiram kung ano yung mga ikakargang charges sa kanya, ano ibabawa sa kanya, di ba? Ano yung mangyayari pagka hindi siya nakabayad. Dapat alam niya, fully disclose. Kaya nga ho yan, dapat may disclosure statement. Di po ba? Samantalang itong mga abusadong online lending apps na to, wala. No, alam niyo bakit nila sinasabi yan? Kasi ho, walang mangungutang sa kanila. Totoohanan yan. O sino hong tao ang manghihiram dyan sa mga bugok na yan o tatanggap doon sa pautang nila kung malalaman na kalahati na lang ang matatanggap. O, tapos in 7 days, babayaran mo agad. Abay, sus Mario Josep. Manghihiram na lang ako doon sa kapitbahay namin o di kaya doon sa, sa kaibigan ko o sa mga kamag-anak ko, di ba? Hindi ba may utang na loob ako sa kanila, ay hindi naman sasakit ang ulo ko. Di po ba? Kaya marami hong natatrap no, diyan sa ganyang klase ng pagpapautang. No? Actually, yun ho ang main na, main na rason eh. Kaya marami ho ang nababaon sa utang diyan sa damuhong online lending apps na yan. Di ba? Yan tapang system na yan. Kaya nagkakaganyan yan eh. Di ho ba? Kasi wala na hong magawa. Napasok na nila. Di po ba? O so ngayon, natrap na sila dun sa ganong klaseng sistema. Sa una, mapapakinabangan mo yung nahiram mo. Diba? Kaya lang yung sa susunod, kasi nga 7 araw lang, gagawin mo ngayon, manghihiram ka na naman sa ibang ola. Para matapalan mo yung nauna mong nahiram. Buti sana kung 1 ola lang ang hihiraman mo. Diba? Kailangan, kasi ang katumbas ng isang utang sa ola, pag nanghiram ka ulit, 2 o 3 yan. Di po ba? Kasi pagka na-approve ka dun sa unang ola mo, let's say 1,000 pesos, babayaran mo yan, mga nasa 1,500? Hindi ka naman po pwedeng mangutang lang. Kasi ang susunod mo utangan para matapalan to, hindi naman po pwedeng isa lang. Di ba? Kasi ang papautang sa ito, 1,000 lang din. Matatanggap mo, 500. O di ba? Para mabuo mo yung 1,500, kasi 500 lang ang binibigay, 3 ola na naman ng mo, mahihiraman mo. Para lang mabayaran ng isa. O di mababaw ka talaga. Di ba? Yan ho ang mahirap, hindi ho napaghahandaan talaga. Kasi nga ho, bulagaan eh. Di ba? Kagaya yung sinabi ko sa inyo kanina, pag binigyan nyo ng access yan, nakuha pangalan ninyo, alaman yung, yung phone number nyo is connected sa e-wallet, padadalang ka na ng pera yan. Totoo ho yan. Marami ho akong mensahe na na-receive na ganyan. Nakakaawa ho Pero yun ayaw naman nilang tanggapin eh. Diba? Ayaw na nilang ituloy. Isinosoli na ho. Ano nangyayari? Pag sinuli, papalipasin na yung 7 araw. Kung ano yung kulang, yung pa rin nasisingilin. Nakita nyo kawalang yan? Di ho ba? So, ano inyo, pagka ho kayo naka-experience ng ganyan, talagang hindi naman dinisclose. Diba? I-complain nyo po. Ang kaso nila, meron silang criminal liability. Meron silang, pwede silang makulong from 6 months to 1 year. Pagka ho yan napatunayan na hindi dinisclose sa inyo, yung hiniram mo ninyo. Kasi, tingnan nyo dahil online yan, napakadali naman yan eh. Kasi kung sa traditional na lending, financing at bangko yan, kailangan na doon kayo sa opisina, i-explain sa inyo kung ano yung hinihiram nyo. So, fully disclosed talaga siya. Ngayon kasi online. Dahil nga online lending apps di ba? Ang dali lang naman yan, tawagan mo. Di ba? Ito po ang nahiram po ninyo. Okay? Ito po ang na-approve sa inyo. Okay? Ang madidisburse lang po sa inyo is ganito. Ang karagdagan pong interest ay ganito. Ito po ang ibabawas. Ito po ang termino. Ganito lang po kahaba ang Ito ang due date ninyo. Pwede ho kayong mag-extend, pero po yung extension, hindi po ibabawas yan doon sa inyong nahiram. Ganun lang ho kadali yan. Di ba? Actually, yung iba pong bangko may recording eh. Totoo po yan, papakinig doon sa sa nanghihiram, yung disclosure statement. Okay? Ngayon, tatanungin po nung nasa kabilang linya, verifier ba yun, kung hindi ko alam kung tawag nila ron. Kung naintindihan ho, lahat yung napakinggan nila. Okay?
It's a question that is answerable by yes or no. Nakita nyo, ganun lang kadali. Ba't hindi magawa ng mga abusadong online lending apps? Kasi nga, ayaw talaga nilang gawin dahil walang manghihiram sa kanila. Di ba? Ngayon, dahil ayaw nilang gawin, hindi mandan nyo. Ayan ho, kaso, the Truth in Lending Act, batas po yan. Meron ho silang criminal liability dyan. Okay? Tungkol naman ho, dun sa sinabi nyo nga na tinawagan na yung mga references nyo, sinasabi sa mga sinisiraan kayo sa references nyo, sinabi pa ipopost daw kayo sa FB, no? Tapos, kung ano-ano pang mga panghahamak, nayakapin na yung anak ninyo, di ba? May kukunin sa miyembro ng pamilya po ninyo, no? Andyan po sa aking description box, no, sa aking YouTube channel, yung iMessage, no? Yan na po yung bagong pamamaraan para po kayo makapag-file ng complaint sa SEC. Click nyo po yan, mapupunta po kayo doon. And then, i-attach nyo po lahat yung inyong proof, no? O pagpapatunay na kayo po ay hinaras nitong mga bugok at abusadong online lending apps na to. Kagaya po nito, pinadala nyo sa akin, ipakita nyo po yan. Okay? Kasi dito, alam nyo kung sino tong abusadong online lending apps na to. Maganda yan eh. So, isend nyo po sa kanila. Now, pwede rin ho kayong mag-complain sa PNP tsaka sa NBI. Okay po? Pinakamaganda ho kasi talaga niya paglaanan nyo po ng oras. Hindi ho kasi po pwedeng ibang tao ang gagawa sa inyo niyan. Kasi kayo po ang hinaras. So, kayo po ang gagawa ng aksyon kung paano nyo po i-complain yan. Okay? Hindi ho po pwedeng ibang tao ang gumawa sa inyo yan. Okay? Para humasog po natin itong mga bugok at abusadong online lending apps na to, tuluyan nyo. No, pagka ho yan, kinumplain nyo sa SEC, sinabi ho ni SEC, pinadalang kayo ng liham na kailangan nyo pumunta rito kasi kailangan na merong preliminary investigation or something, pumunta ho kayo. No, kasi kailangan ho ang presensya nyo dun. Hindi ho magtutuloy ang complaint niyo kung hindi ho kayo pupunta dyan. In-explain na po yan ni Ka Johnny. Okay? Shout out sa iyo, Ka Johnny. Okay? Sana lang po naintindihan na importante po itong the Truth in Lending Act. No, kahit saan po kayo manghiram. Okay? Sa lending, sa financing, sa bangko, and even sa mga olas. Kailangan po fully disclose po yung inyong hinihiram. Okay? Kasi, for example, lang hiram kayo ng nag-request kayo ng 10,000. Hindi naman ho yung 10,000 na ibibigay sa inyo kasi depende yan dun sa evaluation nila. So, let's say, na-approve kayo sa 5,000. So, dapat i-explain nila sa inyo kung bakit 5,000 ang na-approve sa inyo. Ano magiging interest ng 5,000? Diba? Ano magkakaltas dun sa 5,000? Ganun ho eh. Kailangan ho talaga fully disclosed. No, hindi po pwedeng hindi nila sabihin sa inyo. Batas ho ang the Truth in Lending Act. Hindi ho dapat yan ipinagsasawalang bahala. No? Kaya lang sabi ko sa inyo, kailangan ho, siguro it's about time na i-amend o amyendahan na po itong batas na to kasi yung mga fines niya, mga penalties niya, hindi na ho angkop sa panahon natin ngayon. Okay? Kasi 1963 pa. So, napakatagal na panahon na po. No? So, kailangan na po siguro talaga siyang amyendahan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.